Welcome back sa akin channel mga kaswita at magandang araw sa inyo. So inanunsyo na nga ng grupo ni Attorney Israelito Torion na naghain na sila ng petition for certiorari and prohibition with prayer for a temporary restraining order sa Korte Suprema laban sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Paano ba naman kasi? Wala pa naman kasi silang konkretong ebidensya. Nangangala pa lang sila. Nangingisda pa lang. Tapos ide-declare nila na sufficient in grounds. At ito paano video ni Representative Jinky Luistro sa interview niya kay Miss Karen Davila. Naku, dito siya napahiya. Kasi tama nga naman ang ipinupunta ni Miss Karen Davila. Kasi nga hindi ba sufficient in forms, substance, and grounds itong impeachment ni Vice President Sara? Nagbotohan na nga sila, hindi ba? Ano pang magiging dahilan para hindi yun magka-probable cause? Sila na nga mismong mga buwayang kongresista ang bumoto. Sufficient in grounds. So bakit pinapatagal pa? Bakit hindi na idiretso doon sa Senado, sa Senate trial? Ito yung video na napahiya si Luistro, panoorin natin. Whatever will happen in the presentation of Madriaga will help them decide about the existence or non-existence of probable cause. And let us also consider the fact na itong probable cause naman, this is not guilt beyond reasonable doubt. This is not substantial evidence. This is not preponderance of evidence. Ang sabi sa mga decisions on impeachment, by probable cause in the impeachment process, it only means justification to proceed to trial. No? I think we are one with that. Oo, That's why nandun na we tayo are eh. asking, why not just proceed to trial? Ayun. Even the defense team of Vice President Sara Duterte is asking that. Bakit pinapahaba? Ayun. Remember? Remember. Kasi sufficient na informed, substance, and in grounds. Ano pang dahilan para hindi yun magka-probable cause? Kayo na mismo ang bumoto na sufficient na may grounds. So ano pa ang ang tanong nila, ano pang hinahanap nila? Sila na nga mismo bumoto na sufficient na po in grounds. Totoo, di ba? Pinagbotohan na nila eh. Sufficient in grounds. Ano pang hinahanap nila? Siguro alam kasi ng mga buwayang kongresista na ito na itong impeachment complaint na ito ay hindi papasa doon sa Senado. Ginuulang kasi siguro yung mga ebidensya nilang hawak kuno. Kaya nga nag-fishing pa ngayon eh. Nagpapatawag, nagpapasabina, salain. Kaso hindi sumipot sina Vice President Sara o kahit ang ilan sa mga abogado ni VP Sara. Ang masaklap ngayon, eto na, nag-file na ng petition ng TRO sa impeachment proceedings na sinasagawa ng Kongreso ngayon. Paano kung ipatigil yon? Sigurado tayo, haharangin yun ng Korte Suprema. Kasi nga hindi naman sila sumusunod sa tamang proseso. Kung last year na impeachment case ni Vice President Sara nagkulang sa due process, ngayon naman ay parang na-overdue process. Na-overdue. Ngayong na-file na yung petition ng TRO laban do sa impeachment proceedings na ginagawa ng Kongreso. Baka ang sabihin ng ating Supreme Court, hoy, mga Justice Committee, masyado naman yata yung due process na inyong ginagawa. Preliminary investigation lang yung need ninyo to establish probable cause. But do not go to details. Huwag kayong manulisit ng ultimate facts. Wala kayong kapangyarihan na gawin niyon. Tulad na lamang ng kanilang pinapasapina na salin ng mga bank records na halos parang nasa trial proper na. Sabihin pa siguro ng Supreme Court, hindi nyo iyon trabaho. Trabaho iyon ng Senado. So itigil nyo yung impeachment mini-trial proceedings na yan. Then, ayan na, inisyo na yung TRO, tapos yung TRO, ilang buwan, naandyan na. Tapos ayun na, doon na magiging moot and academic. So sino na naman ang mapapahiya dito? Ang mga buwayang kongresista na ito na nagpupumilit talagang isiksik ang impeachment na ito
laban kay Vice President Sara. Grabe din itong si Jinky Luistro ang pagkakapal ng mukha. Siguro kaya niya dinidiin pa itong si VP Sara. Kasi wala siguro itong balak magbayad ng kanyang pagkakautang doon sa asawa ni VP Sara. Alam mo yung feeling forma ni Luistro, yung feeling mo maangas na matalinong abogada, pero mukha naman siyang tulyang bilas. Lakas ang loob ni Luistro na sabihin kay VP Sara na, "Hoy, VP Sara, pumunta ka dito. Magpresenta ka ng ebidensya dito. Ilabas mo ang lahat ng ebidensya." Na para bang hindi nag-reflect sa kanya sarili, hindi pa ang asawa niya ay itinago niya noon na may kasang RAPE o rape? Oh, inilabas ba niya? Hindi, itinago niya. Ganoon niya binaluktot ang ating batas. Hindi pinaharap ni Jinky Luistro ang kanyang asawa sa complainant. Hindi niya pinaharap sa korte ang kanyang asawa para depensahan ang kanyang sarili. Pagkos itinago niya sa Korte Suprema ang wanted niyang asawa na may pananagutan sa ating batas. Diba ang kapalang mukha ni Luistro na mag-utos sa ating Vice Presidente na binoto ng 32 million mahigit? Diba? Ang kapal na magutos mula sa utosera na may utang pala. Tapos yung mga pinag-uutos pa ni Luistro na sa bangko, ilabas yung bank account ni VP Sara. Di ba pinapa-impeach ninyo? O wala pala kayong hawak na ebidensya? So bakit pa kayo kukuha ng bank account na nananahimik? Wala pala kayong ebidensya para ma-impeach si VP Sara? Grabe Alam mo yun, kukuha pa lang sila, mangangalap pa lang sila ng ebidensya, pero pinapa-impeach na. Nagbotohan na. Diba? Ginagawang mga TANGA yung mga Pilipino. Ganito sila katakot kay VP Sara. Talagang kahit magmukha na silang engot, mukhang tanga, mukhang kahit yung mahusgahan na yung kanilang pagiging abogado, abogada, basta maipilit lang nila na ma-impeach si VP Sara kasi once na maging Pangulo si VP Sara sa 2028, siguradong may kalalagyan sila. Kaya ngayon, takot na takot. Pagsapit ng 2028, nako, sigurado, lahat ng mga ibinibintang ninyo kay VP Sara, lahat ng inyong mga kagaguhan na ginawa, ibinato, pambibintang sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara. Matatapos yan sa 2028. Kaya't mga kasweet, isa ba kayo sa natuwa na nag-file na ng TRO petition ang kampo ni Vice President Sara? Isa ba kayo sa mga natuwa at na-excite mga kasweet? Aba, i-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.